Alam nyo guys, ang pinakamaganda dito sa abroad, may sarili ka ng bahay, may driver ka pa pag umaalis, may sarili ka pang sasakyan, plus libre pagkain, libre internet. Hindi lahat, depende sa amo guys. May sarili kang kwarto, may sarili kang aircon, may tagabayad ka ng kuryente, may tagabayad ka ng tubig. Sa ano pang hahanapin mo, di ba? Mag-abroad ka na. Kung malakas loob mo, matyaga ka, hindi mareklamo, marunong makisama, at higit sa lahat, hindi na iirita katulad ko pag inuutosan. At mahaba yung pasensya mo, lalo na pagdating sa mga bata, kasi hindi lahat ng mga bata guys katulad ng mga alaga ko na nakokontrol ko. Yung mga alaga ko nakokontrol ko kahit malalaki na, kasi yung magulang nila hindi kasi sinasaway pag sinasaway yung mga bata, kaya hindi ka maiilang na i-control sila. Kaya kahit may sakit ako guys, okay lang, kahit pa rin ang kayod. Ang importante, updated pumunta sa doktor, pinapayagan ako, may sarili pa akong driver. Kung ilang oras ako dun sa hospital, ganun din yung pag-antay ng driver, naawa din ako sa driver. Kaya minsan, binibigyan ko rin ng pera yung driver kasi kawawa naman. Hindi naman niya ako trabaho, pero pinagdadrive niya ako. Nagtitiis siya doon mag-antay sa hospital kung kailan ako matapos. Kaya yun, tiyaga-tiyaga lang sa buhay. Kasi naman manghingi ka ng manghingi, di ba? Kaya mo pa naman kumayod, kaya mo pa kumilos. Kaya go lang ng go. Lahat ng pagsubok, may katapusan yan guys. Binigyan ka ng sakit ni Lord dahil alam niya, kaya mo. At hindi ka niya pababayaan. Hindi ka pababayaan ni Lord guys. Lalo na pag alam mong wala kang taong tinatapakan. Kaya, abroad na. Abroad na. Sa mga malalakas ang loob at matibay. Matibay ang sikmura. Kasi, hindi lahat ng amo nakakain mo yung gusto mo. Hindi lahat ng amo nakakain ka sa tamang oras. Dito guys, sa amo ko, kahit kakain ako ng 5 times a day, tinan mo yung mukha ko. Diba? Ang payat ko noon, 42 lang ako. Ngayon, going 50 na. Hindi lahat ng amo nagagawa mo yung lahat ng gusto mo. Naluluto mo yung gusto mong kainin. Kaya kailangan, pag mag-abroad ka guys, magbaon ka ng maraming resistensya sa gutom, sa puyat, matyaga sa trabaho, lalo na makaamo ka ng burara. Kasi yung mga amo ko dito guys, hindi mo makikitang may mga basura sa sahig. Lahat ng basura, tatapon talaga nila sa basuhan, bata man o matanda. Kaya yung kalaban mo lang dito sa bahay is yung alikabok, kasi sa palibot namin, dinedevelop pa lang guys, kasi kakalipat lang namin dito. So lahat ng dito, ginagawa pa lang. So lahat ng alikabok, kahit araw-araw ka maghugas sa labas, alikabok at alikabok pa rin papasok sa loob ng bahay. So although hindi naman maigpit yung amo ko sa paglilinis, pagluluto, kasi sa pagluluto, ako lahat yung nagde-decide kung anong lulutuin ko. Ako lahat yung nagdidesisyon
Ano ipakain ko sa kanila? Kain lang din naman sila. Wala naman silang reklamo. Kasi pag nagreklamo sila, sila magluto. Sila magluto ng pagkain nila. Mga alaga ko minsan, ayaw kumain ng kanin. Ayaw kumain ng niluluto ko. Gusto nila kumain ng ano, edi magluto sila ng kanila. Kasi ako, ang bahay namin ngayon is third floor. So, yung oras ko, hinahati-hati ko lang. Siyempre, yung mas lamang yung dot-dot ko doon kaysa pagtatrabaho, di ba guys? Mahalaga kaya yung dot-dot kaysa pagtatrabaho. Pampaalis pagod. Minsan, pag naupo ako, hindi pa tapos trabaho, o isang oras, dot-dot pa more. Kaya, yun. Tiis-tiis lang guys. Tsaka ang importante, makuha mo yung loob ng amo mong babae. Kasi, once na nakuha mo yung loob ng amo mong babae, wala kang magiging problema guys. Magka-problema ka man sa ibang side, yung amo mong babae, andyan at andyan pa rin para sa'yo. Yun talaga ang mahalaga guys. Makuha nyo yung loob ng amo nyong babae. Ako, isang sabi ko lang. Gusto ko bumili ng ganito. Gusto ko kumain ng ganito. Maglista lang ako ng isda, guys. Binibili na yan. Kaya thank you, Lord. Kahit gipit man sa ibang bagay, blessing pa rin ako sa nagiging amo ko, guys. Kahit pa paano. Nagkakaproblema man minsan. Siyempre, hindi naman perfect. Wala namang perfect kasi sa mundong ito. Gagawa naman ng paraan para maayos. Diba guys? Dito kasi sa amo ko, kahit aalis kami, nakakakunik ako sa cellphone nila sa internet. Kasi alam nilang hindi ako mabuhay pag walang internet.